Surprised Masalama Farewell Party Part 5. This time, no, mayroon tayong panauhing pandangal. Ito po, kasama po to natin dati, nung hindi pa nahiwalay ang Muñoz at Llanera. Hindi pa nanganak ang Muñoz ng Llanera. Nandito na talaga si Ate May at saka si Kuya Larry. So ngayon, no, wala daw sila doon sa reunion. May duty si Ate May. Ayun. Kaya hindi ka exempted, Ate May. Kasama din si Alona. Anyway, ang pagpunta namin dito, no, hindi po namin alam na mayroon palang surprise masalama sa gabing ito. Mayroon lang po kasi ako dapat ihatid sa anak ni Ambet. So hindi ko akalain na mayroon palang surprise na tapos pinaakit na kami ni Kuya, parang ni Pastor Jody. Pero sa ito po yung ninong namin sa kasal. Since 2003 kami kinasal. Isa po sa aming ninong at ninang si Kuya Ninong Frank at si Ninang Flory. Binata pa po yung asawa ko si Kuya Larry. Sila na pong nag-aalaga sa kanila noon. Hanggang habang nagliligawan, habang nagplano kaming magpakasal, sila po yung guide ni Larry dito noon. Sila po nag-a-advise kay Kuya Larry sa lahat ng kung anong gagawin. So, ito pong gabi na to, hindi po ito sinasadya. Bali, parang dinala talaga kami ng Panginoon dito. Kasi po, nung nalaman ko na magpupurgod na si Ninong Frank. Kasi nung nasa Muñoz pa po kami, hindi pa po hinati yung Llanera at saka Karanglan. Kami po, nasa Muñoz pa po ako since 2005. Tapos hati po nanganak po yung Muñoz, ang Karanglan at saka ang Llanera. Napunta po ako sa Muñoz, sa Llanera at bali po, pinag-aagawan kami noon na dito kami sa Muñoz. Bali isang taon po kami hinuhugot ako dito kami sa Muñoz, pero yung isang pastor namin doon, hindi rin po kami ibibigay. Pero tinanggap na po namin yung doon kami sa Llanera. At ang isa pa po hindi ko makalimutan kay Ninong Frank, pag nakikita niya ako kung gaano siya pag may hinihingi po sa akin, ang lang po noon is akala mo parang biro lang yon sa kanya. Pero kung may hiningi po siya sa akin ng that time na yun, na 10 years ko na hindi na ibigay. Ngayon ko lang po na ibigay nung nalaman kong magpupurgod na siya. Sabi ko, kailangan kong ibigay yun kay Ninong. Kasi hindi natin alam ang panahon. Hindi natin alam ang panahon na magkakalayo-layo tayong lahat na hindi man tayo magkikita. Or kahit na isang bansa lang tayo, minsan madaling sabihin na pagdating natin sa Pilipinas, pupuntahan ka namin, bibisita kami sa inyo. Pero sa hirap ng buhay sa Pilipinas, hindi natin magagawa dahil marami tayong obligasyon na hindi natin
obliga yung ating mga pangako sa ano. So, nung nalaman ko po na magpo-for good na si Ninong Frank, talagang binili ko po yung ginusto niya na 10 years niya nang hinihingi sa akin. Ngayon pa lang niya na ano po, na-receive na ni Ninong Frank na nagustuhan mo po ba? Maraming salamat po Ninong. Napakabuti niyo po sa akin. Kahit hindi po kami dito sa Lanera, pero nandun po yung pagmamahal ninyo sa amin bilang mga anak niyo na salamat po. Sana makikita tayo mo Ninong, yung sabi mo na magbisita ka sa bahay sa amin sa Davao. Welcome po kayo sa amin. Thank you. Amen. So, ang masabi ko po, noong magkasama po ni Ninong, marami pong mga tinuturo siya sa akin, patungkol sa pamilya, kung ano yung ginawa niya sa kanyang mga anak. So, nakikita ko po doon yung kagandahan ng kanya, nangyari sa kabila ng wala siya doon, sila lang doon, yung Panginoon po yung pagkilos niya na nakikita po natin na napakaganda po ang nangyari. Noong dumating po ng panahon na ako naman po ay nagkapamilya, sa kabila ng walang kasama yung mga anak ko, yung mga sinasabi sa akin, tinuturo niya, yung mga narinig ko sa kanya, ina-apply ko po yun. Sa kabila ng dalawa lang sila doon, wala kami kapitbahay. So nandun nga po yung mga bata, kahit mga maliliit pa, ay talagang matatapang sila, Hindi po sila natatakot. Kumbaga ang Panginoon ay kasama nila. Dahil po yun sa mga itinuturo ni Ninong na ina-apply ko naman sa buhay ko. Kaya nga po, sila po ang kinuha namin Ninong dahil marami po kaming natutunan sa kanilang mga pinapayo sa amin. So yan lang po, maraming salamat po. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. Magkita po tayo doon kung kayo po ipapasyal po sa Davao. Maraming salamat po. Kuya Larry, picture sa. Jason. Iyak ako. Hallelujah. So, yung nasa estera, medyo parcel pa lang po yun. Kaya, ngayon itudo ko na siguro. Ano mga kapatid, matagal-tagal ng panahon din kami magkasama ni Kuya Frank. Kumplito pa to. No. Wala pa tong matchan. Kasi medyo nag-iensayo kami nung araw. Saka matagal-tagal ng pagsasama namin. Talagang may mga kabuluhan yung mga pagsasama po namin. Kasi magandang banding po namin nung araw. Pagka Webis pa lang, doon lang sila sa bahay hanggang magsimba kami. Pagka Biyernes ulit ang hapon, banding ulit. Ganun kami nung araw. Kasi hindi pa uso ng internet eh. Yung mga cellphone nung terpetin pa yun. Terpetin pa yung cellphone. Wala pa cellphone nung araw, di ba? Hanggang sa nagkaroon ng cellphone. Dito. So,
maganda po yung banding namin noong araw. Hanggang sa yung sila Kuya Rumay, nakilala po namin sila noon. Hanggang sa kung ano-anong klaseng hayop po nakakain namin. Opo, sawa, yung ostrich, yung mga hindi po natin natikman sa atin, natitikman po namin. Kasi din si Kuya Rumay, doon nagtatrabaho sa Riyadh. So, yung mga papilay-pilay doon ng mga hayop, tinutuluyan nila yon. Yung mga sawa doon na naka-high blood, tinutuluyan nila yon. Kaya kami, nakakain kami na hindi namin alam. Pagkatapos namin kumain, doon pa namin sasabihin. Kaya gano'n kami po ganun kasaya po, no? Tapos talagang maano mo sa kanya yung pagka isang tatay. Nandoon po talaga yung pag-alalahanin niya. Kung may mga pangailangan po yung mga anak niya sa mga tuition, talagang gagawa siya ng paraan. Naalala ko pa yung kumpanya dati. Yung kumpanya na dati, mahihain mo pa sildo. Di ba Kuya Frank? Mahihain mo pa sildo. Nandun talaga, dumidiskarte talaga siya. Nangungutang talaga. Na uwan to sa amin, umiikot siya pag si Dumitira. Para lang may padala doon sa mga anak niya na nag-aaral. Ganun po yung buhay namin noon. Dagang diskarte talaga. Kaya akala siguro ng mga pamilya natin, ang sarap ng buhay natin dito ba? Hanggang sa na-hold up po si Kuya Frank. Na-hold up siya, pumunta sa amin. Talagang tagilid yung balikan na ba? Bakit? Na-hold up ako, Diyos. Huh? Kasi hindi mo makakalain na mayroon palang ganun dito nung araw. Kasi sobrang higpit dito, di ba? Ay yung perang yun ay napakahalagang perang yun na pare-papadala mo sana yun, di ba? Natapos na hold up pa. Kaya dumiskarte ulit siya, nangungutang din ulit. Talagang hindi siya paubaya, no? Hindi siya paubaya na magulang sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya. So talagang nakikita ko sa kanya yung katatagan. Ang dami-dami ng mga pagsubok sa nila ng mag-asawa, ng mga trials na doon po talaga nalampasan po nila. Dahil po nandiyan po sila sa Panginoon. Ang Diyos po ang patatag sa mga pagsubok po na dumaranas sa kanila. Grabe po yung dinanas po nila ng mga pagsubok. Talagang ako po yung nakasubaybay sa kanilang marriage, no? Ako po nakasubaybay sa kanila kung gaano kahirap yung dinanas nila ng mga pagsubok. So dahil po sa Panginoon, tumatag po sila. Pati yung pananampalataya po nila, tumatag po ang pananampalataya sa Panginoon. So, hanggang mula nung mahati po ang Muñoz, kami na po talaga, dalawa hindi po kami nagkakahiwalay. Nahati-hati na po ng tatlo. Talagang original na Muñoz, kaming dalawa na lang po ang natitira. Mula doon sa Section 6 pa kami, hanggang sa nung una po talaga, ilan lang po kami noon, mga 14 o 15, no? Parang gano'n. Yan si Kuya Larry, kasama na po namin yan. Dati payat yan eh, ngayon bundat na. Ayan, umpisa rin ang Muñoz yan, kasama na po yan. Tatapos na punta na rin sa Salyanera. Ngayon, ang original talaga ng Muñoz, kami po talaga. Ngayon, mababasan na po. So, nag-iisa na po ako ng original na Muñoz. So, purihin po ang Panginoon na malaki po talaga ang kawalan po ni Kuya Frank sa Muñoz kung siya ay talagang totoo naman talagang uwi na siya. Kung nakikita ko ang mga bagahe na sa baba, talagang mukhang totoo na talaga ito ah. Talagang hindi na ito mapipigil ah. Nakita naman po natin talaga kung gaano sila kahalaga. Si Ate Jory, ang Kuya Frank, sa mga ministry po na ginagambanan po nila. So, ang laki pong ang laki po ng parang yung bangka ba na nawawala ng katik, siyempre parang tagilid po talaga. Kaya po, ang mga kapwa kamanggagawa, nakikiusap po sa inyo, ang panalangin, no? Dahil ang kaaway po ay kumikilos po sa atin, ang panalangin po, ang pagbabasa po ng salita po ng Panginoon, at pagpalakasan po tayo
Kung ano man yung mga inatag po sa atin ng ministry ng Panginoon, gampanan po natin yan na may kagalaka po sa ating mga puso, mga kapatid. So kahit na wala na sila, Kuya Frank, nandoon po ang Munoz intact po. Yung po ang aking pakikiusap po sa mga kapwa kong kamanggagawa na hindi po tayo kapanghihinaan, kundi magpalakasan po tayo, mga kapatid. Na maging matatag po tayo sa ating panampalataya, na ang Munoz ay tagang patuloy po natin manitaas ang bawat kaluluwa po natin sa Panginoon. Amen po, mga kapatid? So, Kuya Frank, ilang pang maano ko sa iyo na Ate Flor, na lagi niyo kami isama sa mga paglangin na ang Munoz, sa mga kapwa nating kamanggagawa, na doon po yung kanilang maging matapat sa gawain po ng Panginoon, sa mga ministry na inatang po ng Panginoon sa bawat isa po sa amin, na magampanan po namin na may kagalakan po sa aming mga puso ang mga ministry. So magpanalangin po tayo sa inyong pag-alis dito sa Riyadh. Ay talagang lahat naman tayo o sa ating bansang Pilipinas. Yun naman po talaga yung home base po natin yung Pilipinas. Higit po sa lahat, sa langit po ang pinakano po natin. Hindi man tayo magkita sa Pilipinas, sa langit po tayo magkikita. Amen? Yun po ang natin. Magamat na bilang isang tao, makaramdam po tayo ng lungkot. So, tayo ay bilang isang tao, magpakatatag po tayo sa ating panampalataya para kahit man saan tayo pumunta, anumang ang buhay po natin na paiksi lamang po, mga kapatid. Yun po ang tandaan natin. Para makita po natin si Kuya Frank, manatili po tayo sa Panginoon. Kahit ano mangyari, sa langit po tayo makita-kita. Amen? So, ilan po, mga kapatid, ang pinakasekreto doon. Mawala man sila dito, sa Pilipinas, hindi pa tayo makikita. Sa langit, makikita po tayo, mga kapatid. Dahil yan po ang pangako ng Panginoon. Pag tayo po ay manatili hanggang wakas sa ating panampalataya, tayo po ay maliligtas. Amen? So, yun lang po, mga kapatid. Talagang nakikiusap po ako muli sa inyo, mga kapatid, sa kapwa kong magagawa na tayo po ay magkakaisa. Lalo na sa ating mga ministro na inatang po sa atin. Iwasan na po natin yung mga kung ano man yung hindi natin pagkakaunawaan. Kailangan po ipagpupuri po natin yan. Pag-ibig po ng Panginoon ang siyang dumaloy po sa ating mga puso. Yun lang po, mga kapatid. God bless po, Kuya Frank, Ate Flor, na naway pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong mga plano. Alam ko po yung puso ninyo ay nakaano po talaga sa Panginoon dahil may church kayo na tinatag doon, na ang nice niyo po talaga na mapalawak pa at maparami pa ang mga churches doon sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, pati po sa ibang bansa po na inyong mga plano. Ang Diyos po ang magpapagpapal sa lahat ng inyong mga plano. God bless po. Ang Diyos po ang magpapala sa inyong lahat ng mga plano. Pwede po ba tayo